chicken at patola na may miswa. Para maiba naman, hindi yung puro sardinas na lang yung partner ng patola. May nabili akong gulay kagabi, bumili ako ng alugbati at saka ng patola. Sinamahan ko na rin ng 2 pirasong kamatis. Tapos yung karne ng manok na natira nung isang araw, ngayon ko palang lulutuin. Kaunti na lang kasi yung natira kaya gagamitin ko na lang na pansahog. Habang naghihimay ako ng alugbati, nakababad naman yung karne sa tubig para matunaw yung yelo. Kung di kayo mahilig sa alugbati, pwede rin naman yung ibang gulay tulad ng malunggay o kaya dahon ng sili. Pwede rin yung saluyot, wala naman ako matsyempohan na patolang Tagalog kaya ito na lang yung lagi kong binibili. Madalang ako makatsyempo nang may nagtitindang patolang Tagalog. Hinati-hati ko na lang na pa-cubes yung patola. Nai-ready ko na rin yung sibuyas, kamatis, bawang at luya. Nahugasan ko na rin yung karne at gulay tapos isinalang ko na rin yung kawali. Ito yung unang beses na magluluto ako ng patola pero ang sahog niya karne ng manok. Kadalasan kasi sardinas o kaya yung bola-bola ang ginagawa kong pansahog. Ginisa ko ng maigi yung luya hanggang sa lumabas yung aroma. Tapos nilagay ko na rin yung sibuyas at bawang, sabay ko nang inilagay. Welcome nga pala sa mga bagong followers at viewers. Baka pwedeng maglambing, paki-like and share para madami makapanood. After ko maigisa yung bawang at sibuyas, nilagay ko na yung karne ng manok. Isinangkot ako ng ilang minuto para manuot yung luya. Nakakabawas din kasi ng lansa. Continuous lang ako sa paghalo hanggang sa maging light brown na yung karne. At saka ko naman nilagay yung kamatis. Pwede rin naman kayong hindi maglagay kung ayaw ninyo. Pero para sa akin kasi masarap kasi kapag meron. Naglagay na din ako ng powder ng paminta at saka ng patis. Tinansya ko na lang yung dami. Pwede rin naman yung asin yung ilagay ninyo kung wala naman kayong patis. At saka ko naman hinalo para mag-combine lahat yung mga inilagay kong pampalasa. At nang maluto na, dinurog ko naman yung kamatis para lalong lumabas yung sarap. Ganyan lagi yung ginagawa ko kapag merong kamatis yung ulam. After ko madurog, tsaka naman ako naglagay ng tubig, tinansya ko na lang yung dami. Tinakpan ko na rin para mapakuluan. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video at kung hindi ka pa nakapalo sa akin, pakipalo na lang ako para updated ka sa mga susunod. After nga ng ilang minuto, nilagay ko naman yung patola. Siguradong nanonood ka pa rin, pakicomment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Nilagay ko na rin yung isang pirasong siling pansigang, sayang naman kasi kung masisira lang. Pinakuluan ko lang ng mga 3 to 5 minutes yung patola para hindi ma-overcook. Malambot lang kasi yung gulay at saka madaling maluto. Tsaka ko naman nilagay yung dahon ng alugbati. Gusto ko lang i-shoutout yung mga taga Bukidnon, lalo na kay Nobelin Tolero at kay Miss Gara de la Cruz ng Bayambang, Pangasinan. After ng gulay, yung miswa naman yung inilagay ko. Sakto lang pala yung tubig kaya hindi ko na dinagdagan. Nilubog-lubog ko lang yung miswa, nakulangan pa ako sa paminta kaya dinagdagan ko pa ng kaunti. Another halo uli yung ginawa ko para mag-balance lang. Naglagay na muna ako ng kaunting pampalasa para matansya ko kung sakaling kulang pa, tsaka na lang mag-a-adjust. Pagtikim ko, nakulangan pa ako sa alat kaya dinagdagan ko na lang ng kaunti. Tansyado ko kasi yung patis kung gaano kadami yung inilalagay ko kumpara sa asin. Malinamnam din kasi yung sabaw kapag ito yung ginagamit ko. Nag-extend pa ako ng ilang minuto para mapainin. At nang matapos na ako, nagsalin lang ako ng kaunti at naligo bago ako kumain. Paano mga lods, kain muna tayo.